Noong inalok ako ng manugang ko ng 25,000 na allowance at inihanda ang tira-tira, isang napakalaking hiya iyon. Naramdaman ko ang pagmamaliit sa aking pagiging ama. Sa loob ng maraming taon, nagpanggap akong ordinaryong retirado. Nagtipid para lang maturuan si Brian ng halaga ng buhay. Pero walang pakialam ang mayayaman nilang pamilya. Inakala nilang isa lang akong pabigat. Hindi nila alam, ang simpleng Lolo Pedro na hinamak nila ay may buwanang 1.5 milyong piso na sweldo. Ako ang pumipirma sa kontrata ng kuryente ng 8 restaurant nila. Ito ang aking trump card. Ngayong gabi, babawiin ko ang aking dangal at ituturo ko sa kanila ang isang lesson. Kwentuhan mo ako. Naranasan mo na ba ito? Saan ka nanonood? Pero noong sandaling sinabi ng magiging biyenan ni Brian, si Tita Cora, perfecto itong mga tira-tira para sa iyo, Pedro. Dalhin mo na ito pauwi. Doon ko na nalaman kung sino talaga sila. At nang na-decline ang kanilang mga credit card, hindi nila inakala na ang mahirap at matandang lalaking kanilang hinamak ay siya palang may hawak ng lahat ng kapangyarihan. Makinig kayong mabuti. Hayaan niyo akong ibunyag sa inyo kung sino talaga ako. Bago ko isiwalat ang tunay kong pagkatao, sabihin niyo muna, saang probinsya o syudad kayo nakikinig ngayon, mga kababayan? At naranasan na ba ninyong kailangan niyong patunayan ang inyong halaga sa taong masyadong mabilis humatol sa inyo? Tumunog ang aking alarm clock alas 5:30, 5:30 ng umaga. Ganyan na ang routine ko sa loob ng 20 taon. Gumulong ako mula sa aking makitid na kama. Bumagsak ang aking mga paa sa malamig na sahig na kahoy ng aking simpleng apartment sa Makati. Walang mamahaling marble tiles dito. Tanging simpleng kahoy lang na umaalala sa tagal ng panahon at sa kasaysayan ng buhay ko. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa aking maliit na kusina. Dumaan ako sa mga gamit na marahil ay ibibigay na ng karamihan sa charity o relief operations. Ang aking kape maker ay mas luma pa sa propesyon ni Brian bilang isang piloto. Pero nakakagawa pa rin ito ng masarap na kape. Habang umaakyat ang usok mula sa aking basag na mug, napatingin ako sa tumpok ng mga sulat sa counter. Mga bayarin, karamihan ay hindi nagpapahiwatig ng buhay mayaman. Ang hindi ipinapakita ng mga bayaring iyon ay ang direct deposit na pumapasok sa aking account buwan-buwan. Halos 1.5 milyong piso bawat buwan. Sapat na iyon upang makabili ng isang mansyon sa Forbes Park o Dasmariñas Village. Sapat para makapagmaneho ng Tesla at makasuot ng mamahaling damit mula sa mga tanyag na designer. Sa halip, nagmamaneho ako ng 10 taong gulang na Toyota Vios at sa simpleng palengke ako namimili. Marahil, iniisip ng aking mga kapitbahay na isa lang akong retiradong tao na nagkakasya lang sa kinikita. Ang totoo ay mas komplikado. Bilang regional director ng isa sa pinakamalaking kumpanya ng renewable energy sa bansa, ako ang nangangasiwa sa mga wind at solar farms mula sa Luzon hanggang Mindanao. Ako ang humahawak ng mga budget na kayang punduhan ang maliliit na syudad. Pero pag uwi ko sa apartment na ito, isa lang akong simpleng lalaki na nakasuot ng luma at kupas na maong. Nagring ang telepono ko habang nilalagyan ko ng mantikilya ang aking tinapay. Ang pangalan ni Brian ang nag-flash sa screen. Magandang umaga, Tay! Ang boses ng aking anak ay may init, ngunit may iba pa, parang may kaba. Uy, anak! Ang aga mo naman magising para sa isang piloto. Yun nga po, Tay, kaya ako tumawag. Huminga siya ng malalim. Dad, bibisita po ang mga magulang ni Sarah ngayong weekend. Gusto po nilang makipagkita sa inyo. Inilapag ko ang aking kape. Mabuti naman, gusto ko rin silang makilala. Mga matagumpay po silang negosyante, Tay. May restaurant group sila, 8 branch sa buong bansa. Isa pang pagtigil. Dad, wag lang po, alam mo na. Magbihis po kayo ng maayos, ha? Ayan na. Ang aking anak na 32 taong gulang, isang bihasang piloto, ay nag-aalala na baka hiyain ko siya. Wala siyang ideya na ang buwan ng sweldo ko ay kayang bilhin ang isa sa mga restaurant na iyon ng buo. Oo naman, anak. Pupunasan ko na ang aking good shirt. Salamat, Tay. Sa Sabado ng gabi po sa The Peninsula, Manila. The Peninsula, Manila, alam ko ang lugar na iyon. Nakahost ako ng mga corporate dinners doon.
Pumirma ako ng mga kontrata na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon sa kanilang mga conference rooms. Pero hindi alam ni Brian iyon. Para sa kanya, isa lang akong simpleng maintenance worker na nagtiyaga para lang makaipon pambayad sa pagre-retiro. Pagkatapos naming mag-usap, tumayo ako sa aking sala. Tinitingnan ko ang luma kong muebles, ang simpleng television, ang mga dingding na walang dekorasyon. Sadyang binuo ko ang buhay na ito. Pinalaki ko si Brian upang maunawaan na ang tunay na halaga ay nagmumula sa karakter, hindi sa mga bank account. Ang tatay ko ay isang janitor at ang nanay ko ay isang mananahi. Tinuruan nila ako na ang pera ay isang tool, hindi isang identidad. Ngunit ngayon nahihiya ang aking anak sa akin. Nag-aalala na baka hindi ako maging karapat-dapat para sa matagumpay na pamilya ng kaniyang kasintahan. 4 na dekada ako sa negosyo at may mahalaga akong natutunan. Makikita mo lang ang tunay na karakter ng isang tao kapag iniisip nilang mas mababa ka sa kanila. Kapag naniniwala silang wala kang maiaalok, walang kapangyarihang gamitin, at walang impluensya. Isang mabagal na ngiti ang kumalat sa aking mukha habang tinatapos ko ang aking kape. Ginugol ko ang aking karera sa pagbabasa ng mga tao, pag-unawa sa kanilang mga motibasyon at kanilang mga kahinaan. Mahirap ang negosyo ng restaurant. Alam ko iyon mula sa mga kontrata ng enerhiya na pinirmahan ko sa mga hospitality groups sa loob ng maraming taon. Ang Sabado ng gabi ay magiging napaka-interesante. Malapit nang makilala ng pamilya Alcaraz ang tatay ni Brian. Mayroon silang inaasahan tungkol sa mga matagumpay na negosyante at sa mga simpleng manggagawa. Mayroon akong 5 araw upang maghanda. 5 araw upang magpasya kung paano magaganap ang pagpupulong na ito. Wala silang ideya kung ano ang darating. Nagsimula ang aking pag-iimbestiga noong Martes ng hapon. Binuksan ko ang aking laptop, walang mamahalin. Isang simpleng Dell lang na binili ko 3 taon na ang nakalipas. Sinimulan kong halukayin ang tungkol sa Alcaraz Restaurant Group. Ang kanilang website ay maayos at profesional. 8 lokasyon sa buong bansa, mula sa mga malls sa Metro Manila hanggang sa Tagaytay. Family-owned mula noong 1987. Ang karaniwang pangako tungkol sa kahusayan at paglilingkod sa komunidad ng may pagmamalaki. Ang mga lokal na business journal ang nagbigay ng mas malinaw na larawan. Si Lando Alcaraz ay nagsimula sa isang maliit na karinderya sa Maynila. Nagtrabaho siya pataas sa pamamagitan ng matalinong pagbili at madiskarteng lokasyon. Ang kanilang gross revenue ay umaabot sa halos 50 milyon taon-taon. Iyan ay kagalang-galang pero hindi kabilang sa mga bilyonaryo. Nag-bookmark ako ng ilang artikulo, isinasaulo ang mga pangunahing detalye. 8 restaurant, 37 taon sa negosyo at kamakailang paglawak sa mga resort market. Hindi sila mga bilyonaryo, ngunit maganda ang takbo ng kanilang buhay. Sapat na upang magkaroon ng sarili nilang opinyon tungkol sa kung sino ang karapat-dapat na umupo sa kanilang mesa. Miyerkules ng umaga, naghukay ako sa aking bodega. Naghahanap ng mga damit na hindi ko na nasuot sa loob ng maraming dekada. Doon, sa likod ng mga dekorasyon sa Pasko at lumang mga resibo ng buwis, natagpuan ko ang hinahanap ko. Ang aking orihinal na work shirts mula sa mga wind farms. Kupas na asul na cotton, may permanenteng mantsa ng langis na nakalagay sa damit. Ang name patch ay matagal nang tinanggal. Nandoon din ang aking mga bota, mga sapatos na may bakal sa dulo na nakakita ng tunay na trabaho at tunay na panahon. Sinubukan ko ang mga ito. Kasyang-kasya pa rin, bagamat nakakapanibago matapos ang maraming taon ng business casual na damit. Ipinakita sa akin ng salamin ang isang naiibang tao. Isang taong nagtatrabaho gamit ang kaniyang mga kamay, nag-aalala sa overtime, at nagbibilang ng bawat sentimo. Para itong pagbabalik tanaw sa nakaraan. Bumalik sa kung sino ako bago ang mga promosyon at bago ang corner office. Noong Huwebes, nag-practice ako. Parang katawa-tawa, pero iba ang lakad ko sa mga damit na yon. Iba ang salita ko. Ibinaba ko ang aking mga balikat, pinalambot ko ang aking boses.
Nagdagdag ako ng pag-aalangan sa tuwing may kumpiyansa akong dating nagsasalita. Pinag-aralan ko ang aking refleksyon. Isinasaulo ko ang postura ng kapakumbabaan. Ang ekspresyon ng isang tao na nagpapasalamat sa anumang kabaitan na dumating sa kaniya. Tumawag si Brian noong Biyernes ng gabi. Sakto habang iniinit ko ang aking frozen dinner. Dad, gusto ko lang po magbigay ng karagdagang detalye tungkol bukas. Dala ng kaniyang boses ang parehong kaba. Ang pamilya Alcaraz, talagang mayaman sila. Si Tito Lando, may-ari ng 8 restaurant, at si Tita Cora ang nagmamanage ng mga operasyon. May bahay po sila sa Cherry Hills. Nagmamaneho ng magkatulad na BMW. Hinalo ko ang aking mac and cheese. Hinayaan ko siyang magsalita. Sabi ni Sarah, matulungin silang tao. Pero may mataas silang standard. Naniniwala sila sa tagumpay at sa pagbuo ng isang makabuluhang bagay sa buhay mo. Mukhang mabubuti namang tao, maingat kong sabi. Mabuti naman po sila. Gusto ko lang po na maging maayos ang lahat bukas ng gabi. Pagkatapos naming mag-hang up, umupo ako sa aking kusina. Nakipagbuno ako sa pagdududa. Hindi ba ako naging patas? Baka magulat ako sa pamilya Alcaraz. Baka tingnan nila ako nang higit pa sa aking itsura. Baka tratuhin nila ang isang retiradong maintenance worker nang may tunay na respeto. Ngunit umalingaw-ngaw ang mga salita ni Brian, mataas na standard, tagumpay, pagbuo ng makabuluhang bagay. Ito ang mga pahiwatig, magalang na paraan ng pagsasabi na sinusukat nila ang mga tao sa kanilang mga nagawa, ang kanilang katayuan, ang kanilang halaga sa papel. Pinalaki ko ang aking anak na maging mas mahusay kaysa doon. Tila, nagkulang ako sa isang bahagi ng pagpapalaki. Dumating ang Sabado ng umaga, kulay abo at malamig. Tipikal na panahon ng Nobyembre sa Pilipinas. Nagbihis ako ng dahan-dahan. Sadyang pinili ko ang lumang workshirt, ang kupas na maong, ang mga bota na nakalakad na sa putik at sa loob ng mga makina. Kinuha ko ang aking pinakasimpleng pitaka, itim na leather, manipis na sa katagalan. Naglalaman iyon ng eksaktong 2,500 na cash. May basic debit card lang. Nakatago sa likod nito, halos hindi nakikita, ay isa pang card. Ito ay itim, mabigat, na may nakaukit na pilak na pangalan ko. Ngunit, mananatili itong nakatago sa ngayon. Ang biyahe papunta sa Makati ay tumagal ng 70 minuto. 70 minuto upang ganap na magbago. Mula kay Pedro Reyes, Regional Director, patungo kay Tatay Pedro, ang retiradong tao na nag-aayos ng mga wind turbine sa loob ng 30 taon. Pinaandar ko ang lumang Honda at lumabas sa South Luzon Expressway, SLX. Ang mga skyscrapers sa Manila ay unti-unting lumitaw sa harap ko. Matatag at walang hanggan. Sa isang lugar sa mga gusaling iyon ay ang The Peninsula Manila. Naghihintay ang magiging biyenan ng aking anak upang makilala ang lalaking nagpalaki sa kaniya. Oras na para tingnan kung anong klaseng mga tao talaga sila. Ang The Peninsula Manila ay tumaas sa harap ko, parang galing sa ibang mundo. Ang mga manicured lawn ay nakaunat sa perpektong linya. Ang mga fountain ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng gabi. At ang mga mamahaling kotse ay pumuno sa circular drive, mga BMW, Mercedes, ilang Tesla. Ang aking Honda ay mukhang jeepney sa gitna ng mga thoroughbred. Nagpark ako sa pinakamalayo. Tiningnan ko ang aking refleksyon sa huling pagkakataon. Nakaluwag ang workshirt sa aking katawan. Ang mga bota ay gasgas na at praktikal. Perfecto. Kinuha ko ang aking lumang pitaka, nilock ang kotse at naglakad patungo sa entrance. Tinamaan ako ng labi ng marmol na sahig, mga crystal chandelier at ang mahinang bulong ng kayamanan. Ang mga bisita ay naglalakad ng mayabang, nakasuot ng designer clothes. Ang kanilang mga pag-uusap ay punong-puno ng paglalakbay sa Europa at mga koleksyon ng alak. Naramdaman ko ang bawat mata sa akin. Inilagay ako sa kategoryang hindi nabibilang dito. Dad! Pumutol ang boses ni Brian sa musika ng paligid. Lumapit siya ng mabilis katabi si Sarah. Ang aking anak ay mukhang matalino sa kaniyang navy blazer. Para siyang isang matagumpay na piloto, ngunit ang kaniyang ngiti ay pilit. Ang kaniyang mga balikat ay tense,
Sakto po ang dating ninyo, sabi niya, hindi makatingin ng diretsyo sa aking mga mata. Magaan lang ang trapik. Bumaling ako kay Sarah. Iniabot ko ang aking kamay. Ikaw siguro si Sarah. Palagi ka nalang kinukwento sa akin ni Brian. Mabilis niyang kinamayan ang aking kamay. Ang hawak niya ay magalang, ngunit malamig. Nice to meet you, Mr. Reyes. Opo, ako po si Sarah. Ang kaniyang ngiti ay parang praktisado. Yung ngiti na pinag-aaralan ng mga flight attendant para sa mga mahihirap na pasahero. Nakasuot siya ng cream-colored dress na marahil ay mas mahal pa sa buwanang budget ko sa grocery. Nasa mesa na po ang mga magulang ko, sabi niya. Itinuro niya ang restaurant. Excited po silang makilala kayo. Naglakad kami sa mga pasilyo na may mga oil painting at sariwang bulaklak. Ang ibang mga bisita ay tumatangulang kay Brian at Sarah. Hindi ako pinapansin. Para akong invisible. Ang restaurant ay puno ng madilim na kahoy at malambot na ilaw. Ang mga mesa ay malayo-layo sa isa't isa para sa mga pribadong pag-uusap. Sa sulok malapit sa mga bintana na tanaw ang golf course, nakaupo ang mag-asawa na tiyak na sina Lando at Cora. Si Lando ay malaking tao, kulay pilak ang buhok at may kumpiyansa. Nakasombrero siya na mukhang kahapon lang tinahi. Si Cora ay nakaupo sa tabi niya. Elegante sa emerald silk. Kumikinang ang mga alahas niya sa ilaw. Tumango sila habang papalapit kami. Pinanood ko ang pagbabago sa kanilang mga mukha. Ang mapagkaibigang ngiti ni Lando ay kumislap ng bahagya. Ang mga mata ni Cora ay humagod sa aking damit, sa aking bota, sa pangkalahatan kong hitsura. Ang pag-assess ay mabilis, lubusan, at hindi maikakaila, may pagmamaliit. Mom, Dad, sabi ni Sarah. Ito po ang tatay ni Brian, si Pedro Reyes. Tumayo si Lando, iniabot ang kaniyang kamay. Ang hawak niya ay matatag, hawak ng isang negosyante, ngunit mabilis lang. Pedro, ikinagagalak kitang makilala. Ako si Lando. Ito ang aking misis, si Cora. Inialok ni Cora ang kaniyang kamay na parang nagbibigay siya ng pabor. Ang ganda namang makilala rin sa wakas ang tatay ni Brian. Dumating ang waiter, iginabay kami sa aming mga upuan. Sa paanuman, napunta ako sa upuan na nakatalikod sa tanawin. Yung upuan na may kaunting yugyog. Ang iba ay umupo sa mga malalambot na upuan na may perpektong tanaw sa skyline. Ang ganda ng gabi, sabi ko, tumitingin sa paligid ng dining room. Ang ganda nitong lugar. Dito kami madalas kumain, sagot ni Lando. Inayos ang kaniyang napkin. Ang peninsula ay may mataas na standard, pinahahalagahan namin iyon. Dumating ang mga menu, balat, mabigat, at nakasulat sa eleganteng script. Walang presyo na nakalista, ibig sabihin, sapat na mahal upang takutin ang sinumang kailangang magtanong. Ang wine list dito ay pambihira, sabi ni Cora, naglilipat ng mga pahina. Iniisip naming idagdag ang ilan sa mga selections na ito sa aming mga restaurant. 8 lokasyon na ngayon, idinagdag ni Lando, dala ng kaniyang boses ang pagmamalaki. Nagsimula kami sa isang maliit na karinderya lang, binuo namin ito sa isang bagay na malaki. Nainis si Brian sa kaniyang upuan. Nagtrabaho po si Dad sa energy, sa wind farms po, karamihan. How interesting, sabi ni Cora sa tunong nagpapahiwatig na hindi ito interesante. Iyon ay siguradong nakakapagod na trabaho. Lahat ng iyon ay manual labor. Ang paraan ng pagsasalita niya ng manual labor ay parang sakit. Hindi ko naman ininda. Ang kasiyahan sa pagpapanatili ng mga bagay na tumatakbo, sabi ko. Nagsalita si Sarah malambing pero may pagmamataas. Kahanga-hanga kung paano mo yakapin ang simpleng pamumuhay na iyan, Peter. Hindi lahat ay kayang pahalagahan ang minimalism tulad mo. Nagpaling-paling si Brian, halatang hindi komportable. Independent po si Dad palagi. Wonderful ang independence, biglang putol ni Lando. Pero lahat tayo ay nangangailangan ng suporta ng pamilya. Iyan ang nagpapatunay na tayo ay tao. Dumating ang mga pampagana. Pinili ko ang pinakasimpleng salad. Iyon ay sapat pa rin para sa isang buong hapunan. Kaya, retired ka na ngayon? Patuloy ni Lando. Fixed income. Medyo nagkakasya lang. Hindi naman kailangan ng marami. Gumawa si Cora ng tunog na may simpatiya.
Ang mga taglamig sa Pilipinas, mahirap iyan para sa isang taong tulad mo na nag-iisa. Ang mga electric bill, nakakaya ko naman. Pinapanatili kong mababa ang thermostat. Nakatingin si Brian sa kaniyang plato, halatang hindi komportable. Inilagay ni Sarah ang kaniyang mapagbigay na kamay sa braso ni Brian. Nag-aalala lang po ako na baka kailangan pang mag-isip ni Brian ng karagdagang responsibilidad. Malambot na sabi ni Sarah. Masyado na siyang nagtatrabaho ng husto. Demanding ang schedule ng isang piloto ng walang dagdag na problema. Ayan na, isa akong pabigat. Isang pananagutan na kailangang ayusin ni Brian. Tinaas ni Lando ang kaniyang scotch. Ang pamilya ang lahat, Pedro. Nang binuo namin ang aming restaurant business, inisip namin ang legacy, gumawa ng isang bagay na malaki. 8 lokasyon na ngayon, dagdag ni Cora ng may pagmamalaki. Nagsimula sa wala kundi determinasyon. Kahanga-hanga iyan, sabi ko. Totoo iyan. Ang negosyo ng restaurant ay nagtuturo sa iyo tungkol sa mga tao, tungkol sa halaga at kalidad. Natututo kang makilala kung ano ang tumatagal at kung ano ang hindi. Isa pang pahiwatig. Malamang, nasa kategoryang hindi tumatagal ako. Nagsalita si Brian. Tinuruan din ako ni Dad tungkol sa pagsisikap, tungkol sa paggawa ng trabaho ng tama. Of course, mabilis na sabi ni Cora. Ang lahat ng tapat na trabaho ay may dignidad, pero ang kanilang tono ay nagpapahiwatig ng kabaliktaran. Iba-iba ang ibig sabihin ng tagumpay, patuloy ni Lando. Ang ilang tao ay kontento sa pagiging simple. Ang iba ay gustong bumuo ng isang bagay na mas malaki. Tumango si Sarah. Kaya kami nag-uugnay ni Brian. Pareho kaming may ambisyon na higit pa sa pagkakasya lang. Ang implikasyon ay malinaw. Ako ang tipo ng nagkakasya lang. Ang taong nag-aim ng mababa at nakakamit ng mas kaunti. Kumain ako ng isa pang kagat ng napakamahal na salad. Hinayaan kong manatili ang kanilang mga salita. Sa paligid namin, ang ibang mga kumakain ay nag-e-enjoy sa kanilang mamahaling pagkain. Ang kanilang komportabling pag-aakala tungkol sa kung sino ang nabibilang. Dapat mag-alaga ang pamilya sa isa't isa, sabi ni Lando sa wakas. Direkta siyang tumingin sa akin. Hindi ba, Pedro? Tumango ako ng dahan-dahan na parang pinag-iisipan ko ang karunungan ng kaniyang mga salita. Siguro dapat nga. Dumating ang mga pangunahing putahe ng may dramatikong pag-iingat. Ang mga waiter ay nakasuot ng malinis na puting damit. Iniharap ang mga plato na parang mahalagang artifacts. Ang steak ni Lando ay mukhang mas mahal pa sa buwanang bill ko sa kuryente. Ang salmon ni Cora ay maayos na inayos. Ang aking manok, ang pinakasimpleng option, ay may sapat pa ring palamuti upang pakainin ang isang maliit na pamilya. Exactly, sabi ni Lando. Hiniwa ang kaniyang karne ng may surgical precision. Kaya gusto naming gawin ni Cora ang pag-uusap na ito ngayong gabi. Biniyayaan kami ng tagumpay at naniniwala kami sa pagbabahagi ng biyaya na iyon. Huminto siya upang ngumuya, hinayaan ang bigat ng kaniyang pagiging mapagbigay na pumunta sa mesa. Lumapit si Sarah, ang kaniyang boses ay malambot at may artipisyal na pag-aalala. Napakasipag po ni Brian, Peter. Lahat ng iyon ay cross-country flights, ang irregular na schedule, ang pressure ng pagpapanatiling ligtas ng mga pasahero. Gusto ko lang na mag-focus siya sa kaniyang career nang walang anumang distractions. Ang salitang distractions ay nakabitin sa pagitan namin. Ako ang distraction siyempre. Ang tumatandang tatay na maaaring kailangan ng tulong, maaaring tumawag sa mga hindi magandang oras, maaaring kailangan ni Brian na pumili sa pagitan ng kaniyang asawa at ng kaniyang matandang tatay. Ang ibig sabihin ni Sarah, patuloy ni Lando, ay kailangan ng mga batang mag-asawa ng espasyo upang buuin ang kanilang pundasyon, upang itatag ang kanilang sariling mga tradisyon, ang kanilang sariling mga prioridad. Inilapag ni Brian ang kaniyang tinidor. Hindi po ito kailangan, hindi po kailangan ni Dad. Marahan kong inilagay ang aking kamay sa kaniyang braso. Naramdaman ko ang tensyon sa kaniyang mga kalamnan. Ayos lang anak, wala silang masamang ibig sabihin. Ngumiti si Lando ng may tagumpay. See? Naiintindihan ng tatay mo, praktikal siyang tao. Dinab ni Cora ang kaniyang mga labi gamit ang kaniyang napkin.
Pinag-isipan namin ito ng husto, Peter. Isang buwan ng stipend. Hindi naman engrande, pero sapat na para maging komportable ka. Siguro 25,000 to 30,000. Ang halaga ay maingat na kinakalkula. Sapat na para magtunog na mapagbigay sa kanila. Hindi sapat na halaga upang talagang baguhin ang aking buhay. Sapat na upang maging mapagpasalamat, umaasa, at madaling pangasiwaan. Napakabuti ninyo, sabi ko ng tahimik. Ginagampanan ko ang aking papel. Pero hindi ko po kayang tumanggap ng charity. Hindi ito charity, mabilis na sabi ni Lando. Investment ito ng pamilya. Nag-i-invest kami sa kapayapaan ng isip ni Brian at sa kaligayahan ni Sarah. Kapag hindi na sila nag-aalala tungkol sa iyong sitwasyon, makakapag-focus sila sa pagbuo ng kanilang kinabukasan. Ang aking sitwasyon, na para bang ang kahirapan ay isang medical condition na nakuha ko dahil sa mahihirap na pagpipilian sa buhay. At kapalit nito, matamis na dagdag ni Cora. Hihilingin lang namin na bigyan mo sila ng espasyo. Hayaan mong maitatag nila ang kanilang kasal nang hindi nakakaramdam ng obligasyon na tingnan ka palagi. Kailangan ng room to breathe ng mga bagong kasal. Tumaas ang panga ni Brian. Mom, Cordelia, hindi po iyan. Brian, honey, mabilis na putol ni Sarah. Nagtagpo ang kaniyang kamay at ang kamay ni Brian. Tumutulong lang sila. Gusto natin ang pinakamahusay para sa lahat. Umiingay ang restaurant sa paligid namin. Ang komportabling tunog ng kayamanan, pagkalansing ng kristal, tahimik na tawa. Ang mahinang bulong ng mga taong hindi nag-alala tungkol sa heating bill o budget sa grocery. Sa kalapit na mesa, may isang babae na nagpapakita ng mga larawan ng kaniyang kamakailang bakasyon sa Europa. Isipin mo ito ng praktikal, diin ni Lando. 30,000 sa isang buwan. Siguro 35,000 kung kailangan. Iyan ay malaking pera para sa isang tao na may fixed income. Maaari itong gumawa ng pagkakaiba sa pagitan ng pakikipaglaban at pamumuhay ng may dignidad. Pamumuhay ng may dignidad. Na para bang ang dignidad ay mabibili sa buwan ng installment. Hindi kami humihingi na maglaho ka, paglilinaw ni Cora. Gusto lang namin na maintindihan mo na may bagong buhay na si Brian ngayon. Mga bagong responsibilidad. Isang asawa na karapat-dapat sa buong atensyon niya. Tumingin ako sa paligid ng mesa. Sa kumpiyansang ngiti ni Lando. Sa praktisadong habag ni Cora. Sa kalkuladong tamis ni Sarah. Sa aking anak na nahati sa pagitan ng katapatan at panggigipit ng lipunan. Sinusubukan niyang mag-navigate sa tubig na hindi niya natutunan kung paano languyin. Napaka-generous ninyo, sabi ko sa wakas. Kailangan ko munang pag-isipan yan. Tinaas ni Lando ang kaniyang baso ng alak. Siyempre, kumuha ka ng lahat ng oras na kailangan mo. Pero, tandaan mo Peter, ang pride ay mahal. Minsan, ang pinakamatalinong bagay ay ang tanggapin ang tulong kapag iniaalok ito. Uminom siya ng alak na marahil ay mas mahal pa sa lingguhang budget ko sa grocery. Isipin mo ang aming alok, Pedro. Nag-aalaga ang pamilya sa pamilya. Ang mga plato ay nakalagay sa harap namin. Ebidensya ng isang mamahaling pagkain na kalahating nakonsumo. Halos hindi ginalaw ni Lando ang kaniyang 2,500 na steak. Ang salmon ni Cora ay maayos na nasira. Mas inikot lang sa plato kaysa kinain. Ang aking manok, ang pinakamura, ay halos tapos na. Lumang ugali mula sa isang pagkabata, kung saan kailangan mong ubusin ang iyong plato o magugutom ka. Dinab ni Sarah ang kaniyang mga labi gamit ang tela na napkin. Nag-iwan yon ng bahagyang bakas ng lipstick sa malinis na puting tela. Napakasarap, sabi niya. Busog na busog ako. Ang mga portion dito ay laging generous. Sumang-ayon si Lando, sumandal sa kaniyang upuan. Ang satisfied air ng isang taong hindi nag-alala tungkol sa gastos ng isang pagkain. Kinuha ni Cora ang atensyon ng waiter sa isang banayad na kilos. Yung uri na ginagawa ng mga mayayamang tao para tumawag ng serbisyo. Excuse me kuya, maaari po bang i-box up ang mga leftovers na ito? Ang batang waiter ay tumango ng professional. Siyempre po ma'am, lahat po ba? Opo, pakibox po. Bumaling siya sa akin. May ngiti na mukhang mabait pero nakakababa ng loob. Pedro, dalhin mo na ito pa uwi. Sayang ang grasya, sayang kung itatapon lang.
Ang restaurant ay tila tumahimik sa paligid namin, o baka imahinasyon ko lang iyon. Pero naramdaman kong lumingon ang mga mata sa aming direksyon. Ang ibang mga kumakain ay nagre-rehistro sa eksena. Ang pamilyang magandang manamit ay nagpapabalot ng kanilang mga tira-tira para sa gusgusing matandang lalaki sa kanilang mesa. Ang pagkain na ito ay mas mahal pa sa huminto si Cora ng maingat. Well, naiintindihan mo. Sinabi niya ito ng malakas. Tumingin ang mag-asawa sa katabing mesa. Ang mata ng babae ay humagod sa aking workshirt, sa aking mga kamay, sa pangkalahatan kong hitsura. Nakita ko siyang bumulong sa kaniyang asawa. Namula ang mukha ni Brian. Ma'am, Cordelia, hindi po iyan. Practical iyan, Brian. Mabilis na putol ni Sarah. Ang boses niya ay malambing at may pekeng kabaitan. Marahil ay pinahahalagahan ni Pedro na hindi na siya kailangang magluto bukas. Di ba, Peter? Lahat ng mata ay nakatingin na sa akin ngayon. Ang waiter ay nakatayo nang hindi gumagalaw. Hindi sigurado kung magpapatuloy. Ang katabing mesa ay huminto sa pagpapanggap na hindi nakikinig. Napakabuti ninyo, nagawa kong sabihin. Ang mga salita ay parang sawdust. Salamat. Kumilos ang waiter nang may halatang hindi pagkaginhawa. Maingat siyang naglilipat ng mamahaling tira-tira sa mga styrofoam container. Ang halos hindi ginalaw na steak ni Lando na mas mahal pa sa pang-araw-araw na sahod ng karamihan ng mga tao. Ang designer salmon ni Cora. Pati na ang hindi ginalaw na bread rolls at herb butter. Palagi naming inaalagaan ang aming pamilya, Pedro, sabi ni Lando. Ang kaniyang boses ay umalingaw-ngaw sa dining room. Ganyan lang kami. Ang mga salita ay tumama na parang public announcement. Ang taong ito ay nangangailangan ng aming kawanggawa. Ang taong ito ay hindi kayang magtapon ng pagkain. Ang taong ito ay napakahirap. Nagpapasalamat siya sa aming mga tira-tira. Pinanood ko ang kamay ng waiter na bahagyang nanginginig habang sinisilyo niya ang mga container. Siya ay bata pa, marahil ay nagtatrabaho upang makapag-aral at ang kaniyang kahihiyan ay halos kasing tindi ng sa akin. Nagsilbi na siya sa daan-daang mayayamang pamilya. Ngunit marahil ay hindi pa siya nagbalot ng mga tira-tira para sa isang charity case ng isang tao. Ito na po, sir, sabi niya ng tahimik. Inilagay niya ang bag sa tabi ng aking upuan. Ang mga container ay nag-ingay na parang mga barya sa tasa ng isang pulubi. Salamat, sabi ko ulit. Ang aking boses ay matatag, sa kabila ng galit na nabubuo sa aking dibdib. Ngumiti si Sarah sa akin. Ngayon, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa pagkain sa loob ng maraming araw. Hindi ba yan wonderful? Wonderful na para bang ang pagbibigay ng mga tira-tira na parang stray dog ay isang uri ng biyaya. Ang mag-asawa sa katabing mesa ay nakatingin na ng hayagan. Ang babae ay sumandal sa kaniyang asawa. Bumubulong sa likod ng kaniyang kamay. Nahuli ko ang mga salita. Napakalungkot. At least tumutulong sila. Siguro, mahirap talaga. Gusto na ni Brian na gumapang sa ilalim ng mesa. Ang kaniyang mga kamay ay nakakuyom sa kaniyang kandungan. Ang kaniyang panga ay matigas dahil sa kahihiyan. Pero wala siyang sinabi. Wala siyang ginawa. Umupo lang doon habang ang pamilya ng kaniyang kasintahan ay pinararangalan ang kaniyang tatay sa publiko. Ang tungkol sa pamilya, patuloy ni Cora, tila hindi niya alam o walang pakialam sa eksenang ginawa niya, ay nagtutulungan tayo sa mahihirap na panahon. Ang ilang tao ay masyadong mapagmataas upang tanggapin ang tulong. Pero ang tunay na pamilya ay hindi hinahayaan ang pride na humadlang sa mga praktikal na pangangailangan. Bumalik ang waiter na may hawak ng check presenter. Isang itim na leather na folder na maingat niyang inilagay sa tabi ng siko ni Lando. Kahit mula sa kabilang dulo ng mesa, nakikita ko ang kabuuang halaga sa pamamagitan ng transparent na bulsa. 150,000. Inabot ito ni Lando. Ang kaswal na kumpiyansa ng isang taong hindi pa kailanman na-decline ang kaniyang card. Hindi pa kailanman nagbilang ng barya. Hindi pa kailanman nagtaka kung mayroon siyang sapat. Sagot na namin ito
anunsyo niya. Family celebration. Kinuha ni Lando ang kaniyang pitaka. Ang praktisadong kadalian ng isang taong sanay na sa pagkuha ng mamahaling tab. Pumili siya ng isang platinum card, yung uri na inilalaan ng mga bangko para sa kanilang pinakamahalagang customer. Inilagay niya ito sa leather presenter nang hindi man lang tinitingnan ang kabuuan. Family celebration, inulit niya. Kinumpas niya ang waiter ng may kumpiyansang tango. Mabilis na bumalik ang binata. Hawak ang card reader. Inilagay ni Lando ang kaniyang card ng may yabang. Inabot niya ang kaniyang telepono upang tingnan ang mga mensahe habang nagpuproseso ang transaksyon. Tumunog ang reader, minsan 2 beses. Ang ekspresyon ng waiter ay nagbago, mula sa profesional na kagandahang loob patungo sa pag-aalala. "I'm sorry sir, pero decline po ang card na ito." Tumingin si Lando ng matalim. "Imposible iyan. Subukan mo ulit." Sumunod ang waiter, muling ipinatakbo ang card. Parehong resulta, parehong apologetic na tunog. "Siguro may system error," sabi ni Lando. Nawala ang kaniyang naunang kumpiyansa. Napakataas ng limit ng card na iyan. Lumapit si Cora. Bumubulong ng nagmamadali. "Subukan mo ang business account card." Nagsisimula ng mapansin ng ibang mga kumakain ng kaguluhan. Ang mag-asawa na nakasaksi sa aking naunang kahihiyan ay nanonood na ngayon ng walang pagtatago. Ang isang waiter sa kalapit na mesa ay nagpabagal ng kaniyang paglakad, halatang nakikinig. Nangapa si Lando sa kaniyang pitaka, naglabas ng isa pang card. "Ito ay konektado sa aming restaurant accounts. Mas mataas ang limit nito." Muling tumunog ang reader ng pagtanggi. "Sir," sabi ng waiter ng tahimik, "siguro maaari niyo pong tawagan ang bangko niyo. Minsan may security holds." "Alam ko kung paano gumagana ang mga credit card," nagalit si Lando. Mabilis siyang nagche-check sa kaniyang telepono ngayon. Naglilista sa mga banking app. Ang kaniyang naunang pagiging kalmado ay nawawala. Ang katahimikan sa aming mesa ay nakakabingi. Nakatingin si Brian sa kaniyang mga kamay. Ang perpektong ngiti ni Sarah ay frozen. Bumubulong si Cora ng mga suhestyon na lalong nagiging desperado sa bawat pagkabigo. "Siguro matutulungan ko," sabi ko ng tahimik. Lahat ng mata ay bumaling sa akin. Huminto si Lando sa kaniyang mabilis na pagche-check sa telepono. Inabot ko ang aking lumang pitaka. Nilagpasan ko ang basic debit card. Kinuha ko ang isa pang card, yung nakatago ko. Mabigat na itim na metal. Walang spending limit. Ang pangalan ko ay naka-emboss sa pilak na letra, Pedro Reyes, Regional Director. Ang buong kilos ng waiter ay nagbago noong sandaling nakita niya iyon. Lumaki ang kaniyang mga mata sa pagkilala. Marahil ay mas kaunti sa 100 card lang ang nakita niya sa kaniyang karera. "Of course, Mr. Reyes," sabi niya nang may bagong paggalang. "Ipoproseso ko ito agad." Ang transaksyon ay natapos sa loob ng ilang segundo. Walang tunog, walang decline. Walang drama. Tanging ang tahimik na kahusayan ng walang limitasyong corporate purchasing power. "Actually," sabi ko habang naghahanda ang waiter na umalis, "mayroon kayong lahat na dapat malaman tungkol sa akin." Nanahimik ang mesa. Maging ang kalapit na mga kumakain ay tila sumandal. Hindi ako eksaktong isang retiradong maintenance worker. Pinanatili kong kalmado ang aking boses. Ako ang regional director ng isa sa pinakamalaking kumpanya ng renewable energy sa bansa. Kami ang namamahala sa mga wind at solar farms sa buong bansa. Bumukas ang bibig ni Brian. "Dad, bakit hindi mo sinabi sa akin?" "Dahil gusto kong lumaki ka na nauunawaan na ang halaga ng isang tao ay hindi sinusukat sa kanilang sweldo." Bumaling ako kay Lando na namutla ang mukha. Ang aking sweldo ay 1.5 milyong piso bawat buwan. Gumawa si Cora ng isang maliit na tunog ng pagkasakal. "Pero ito ang kawili-wiling bahagi, Lando." Medyo sumandal ako. "Ang iyong restaurant group ay gumagamit ng maraming kuryente. 8 lokasyon, industrial kitchens, mga walk-in freezers, heating at cooling systems na tumatakbo sa buong orasan." Lumaki ang mga mata ni Lando. Nagsimulang sumikat ang pag-unawa. "Ang buwan ng energy bill mo ay umaabot sa halos 800,000 bawat buwan sa loob ng nakaraang 3 taon.
Ngumiti ako. Personal kong sinusuri at aprubahan ang lahat ng mga kontrata na mahigit 500,000. Ang katahimikan ay lubos. Maging ang ingay ng restaurant ay tila nawala. Kita mo, Lando, hindi mo lang nakikilala ang tatay ni Brian ngayong gabi. Nakikipag-dinner ka sa iyong energy supplier. Ang taong pumipirma sa pagpapanatili ng iyong mga ilaw, pagpapatakbo ng iyong mga freezer, at pagpapanatili ng iyong mga restaurant na gumagana. Hinayaan ko iyong umabot sa kaniya sa isang sandali. Sa katunayan, isa ka sa aming pinakamahalagang commercial clients. Marahil ay pumirma ako ng 12 ng kontrata sa iyong kumpanya sa loob ng maraming taon. Tiningnan ako ni Lando na parang inaanunsyo ko lang na galing ako sa ibang planeta. Ang mga alahas ni Cora ay tila hindi na impressive. Ang kumpiyansang ngiti ni Sarah ay ganap na nawala. Iniling ni Brian ang kaniyang ulo sa pagkamangha. Dad, wala akong ideya. Sa lahat ng taon na ito, inakala ninyong isa lang akong mahirap na matandang lalaki na nangangailangan ng inyong kawanggawa, sabi ko. Tumingin ako sa paligid ng mesa. Isang taong matutulungan ninyo sa 30,000 sa isang buwan at mga tira-tira. Bumalik ang waiter na may hawak ng aking card at ang resibo. Salamat, Mr. Reyes. Sana ay nag-enjoy po kayo sa inyong gabi. Napakainam na aral, sagot ko. Sa wakas, natagpuan ni Lando ang kaniyang boses. Pedro, wala kaming ideya. Tumayo ako. Inilagay ko sa bulsa ang aking card. Ang doggy bag ay nakaupo sa tabi ng aking upuan. Parang ebidensya ng kanilang paghatol. Hindi, sabi ko ng tahimik. Wala nga. Ang katahimikan ay umunat. Handa nang pumutok. Bumukas at nagsara ang bibig ni Lando na parang isda na humihinga ng hangin. Hindi maitago ng perpektong makeup ni Cora ang pamumula sa kaniyang leeg. Nakatingin si Sarah sa mesa na parang lalabas ang kaligtasan doon. Sa wakas, nagsalita si Lando. Pedro, wala kaming ideya. Hindi namin sinasadya. Hindi namin gagawin yan. Nawala ang kaniyang boses. Ang kumpiyansang negosyante ay naging isang taong nagmamadaling makahanap ng matatag na lupa. Misunderstanding lang ang lahat. Dagdag ni Cora, ang kaniyang poise ay nawasak. Sinusubukan lang naming maging matulungin. Inakala namin, inassume ninyo ang eksaktong gusto kong i-assume ninyo, sabi ko ng pantay. At ipinakita ninyo sa akin kung sino talaga kayo. Tumingin si Sarah. Ang panik ay kumikislap sa kaniyang mga mata. Mr. Reyes, sana po ay hindi nyo iniisip na kami ay hindi nagpakita ng respeto. Talagang pinahahalagahan namin ang kaligayahan ni Brian. Talaga? Tanong ko. O pinahahalagahan ninyo ang maibibigay ni Brian, ang kaniyang sweldo bilang piloto, ang kaniyang katatagan, kung gaano siya kaayos na magkasya sa inyong mundo. Ang katabing mesa ay huminto na sa pagpapanggap na hindi nakikinig. Ang ibang mga kumakain ay lumapit, sabik sa drama. Kinuha ko ang doggy bag sa tabi ng aking upuan. Ang mga styrofoam container nito ay isang tahimik na paalala ng kanilang paghatol. Ito ay nasa kotse ko na ngayon, Cora. Napakabuti ninyo na sinigurado ninyong hindi ako magugutom. Napaaray siya na parang sinaktan ko siya. At Lando, patuloy ko, bawat buwan, kapag dumaan sa aking mesa ang iyong mga energy bill, 800,000 on schedule. Maalala ko ang gabing ito. Maalala ko kung paano mo trinato ang isang taong inakala mong walang-wala. Mabilis na tumayo si Brian. Dad, maaari po ba tayong mag-usap ng pribado? Naglakad kami patungo sa entrance ng restaurant. Ang kaniyang mukha ay isang halo ng kahihiyan, pagkamangha at isang bagay na malapit sa ginhawa. Humihingi po ako ng tawad, sabi niya ng tahimik. Patawad po na nahiya ako sa inyo. Patawad po na hindi ko kayo ipinagtanggol ng higit pa. Patawad po na hinayaan ko silang tratuhing parang kung ano ang lumabas sa aking anyo, tinapos ko. Pero bakit hindi mo kailanman sinabi sa akin ang tungkol sa iyong trabaho, sa iyong suweldo, kahit ano?
Tiningnan ko ang aking anak. Ang mabuting taong ito na pinalaki ko, na naligaw sa mga inaasahan ng ibang tao. Dahil gusto kong respetuhin mo ang mga tao kung sino sila, hindi kung ano ang mayroon sila. Upang maunawaan na ang halaga ay hindi sinusukat sa isang bank account. Naiintindihan ko iyan, sabi niya. Natutunan ko iyan sa inyo. Ganun ba? Kung gayon, bakit ka kinakabahan na makilala ko sila? Bakit mo ako hinilingan na magbihis ng maayos? Bumagsak ang kaniyang mga balikat dahil nadala ako sa kanilang mundo. Nagsimula akong tingnan ang aking sarili sa pamamagitan ng kanilang mga mata. At natatakot akong makikita ka rin nila sa parehong paraan. Bumalik kami sa mesa. Ang pamilya Alcaraz ay nakaupo ng hindi gumagalaw. Ang hindi pagkaginhawa ay makapal sa hangin. Sarah, sabi ko, si Brian ay nararapat sa isang taong nagmamahal sa kanya kung sino siya, hindi kung ano ang ibinibigay niya o kung paano siya titingnan sa mundo ng iyong pamilya. Kung hindi mo kayang maging ganoong tao, hayaan mo siyang makahanap ng taong makakagawa niyan. Napuno ng luha ang kaniyang mga mata, pero tumango siya. Lando, Cora, idinagdag ko. Nagbuo kayo ng isang kahangahangang bagay sa inyong mga restaurant. Pero, ang tagumpay na walang karakter ay mahal na kawalan lang. Kinuha ko ang aking mga susi. Salamat sa hapunan. Nakapagbigay ito ng aral. Ang biyahe pabalik sa Maynila ay tahimik sa loob ng 20 minuto. Pagkatapos, nagsalita si Brian. Ano na pong mangyayari ngayon? Ngayon, magpapasya ka kung anong uri ng lalaki ang gusto mong maging. Anong uri ng asawa? Anong uri ng tatay balang araw? Kung magtatayo ka ng buhay batay sa mga hitsura o sa sustansya, at si Sarah, para sa iyo iyan. Pero, tandaan mo Brian, kung minamahal ka lang ng isang tao kapag ikaw ay matagumpay, anong mangyayari kapag naging mahirap na ang buhay? Nagmamaneho kami sa dilim. Ang mga headlight ay humihiwa sa gabi. Sa ilalim namin, ang mga ilaw ng Maynila ay kumalat na parang nakakalat na brilyante. Dad, ipinagmamalaki ko po kayo, hindi dahil sa inyong trabaho o sa inyong pera, kundi dahil tinuruan niyo ako ng isang bagay ngayong gabi, tungkol sa dignidad at kung paano tratuhin ang mga tao. Yan lang ang gusto ko, anak. Ikwento niyo po sa akin ang tungkol sa inyong trabaho minsan, ang totoong kwento. Ngumiti ako. Gusto ko iyan. Habang nagpa-park kami sa aking apartment complex, tumingin si Brian sa paligid ng may bagong mga mata. Pwede po kayong tumira kahit saan. Bakit dito? Dahil sapat na ito, sabi ko. Dahil hindi ko kailangang patunayan ang anumang bagay sa sinuman, maliban siguro sa mga nag-iisip na ang halaga ng isang tao ay masusukat sa kaniyang address. May natutunan din ang pamilya Alcaraz ngayong gabi. Siguro, pero hindi iyan ang dahilan kung bakit ko ginawa. Ginawa ko ito para sa iyo. Upang ipakita sa iyo na ang respeto ay hindi binibili o minana. Ito ay kinikita sa pamamagitan ng kung paano mo trinato ang iba, lalo na ang mga taong iniisip mong wala silang maiaalok sa iyo. Umupo kami ng tahimik sa isang sandali. Mag-ama na nagkakaintindihan ng mas mahusay kaysa sa nakaraang mga taon. Salamat, Dad. Walang anuman, anak. Sa pagbabalik tanaw sa gabing iyon sa The Peninsula, naunawaan ko na may plano pala ang Diyos. Inilagay niya ako sa isang sitwasyon kung saan maaari akong magturo, hindi lang sa pamilya Alcaraz, kundi pati na rin sa aking sariling anak tungkol sa tunay na kahulugan ng halaga. Tulad ng natutunan ko sa buong buhay ko, hindi tayo sinusukat ng Panginoon sa ating mga bank account o sa ating mga titulo sa trabaho. Sinusukat niya tayo sa pamamagitan ng kung paano natin trinato ang iba, lalo na ang mga iniisip nating mas mababa sa atin. Itinuro sa akin ng totoong kwentong ito na minsan, kailangan nating maglakad sa iba't ibang sapatos upang maunawaan ang puso ng mga tao. Ang mga kwento ng lolo ko, na sinabi ng aking sariling tatay tungkol sa respeto at dignidad, ay biglang nagkaroon ng perpektong kahulugan noong gabing iyon. Kapag binibigyan tayo ng Diyos ng tagumpay, hindi iyon upang itaas tayo sa iba, kundi upang magpakumbaba sa atin.
at upang ipaalala sa atin ang ating responsibilidad na tratuhing may kabaitan ang lahat. May natutunan si Brian na mahalaga noong gabing iyon, na ang pinakadakilang kayamanan ng kaniyang tatay ay hindi ang Fuantapi famamilyong buwan ng sweldo, kundi ang mga values na sinubukan kong itanim sa kaniya. Ang mga kwentong ito ng lolo ay nagiging legacy na ipinapasa natin. Ang totoong kwento kung sino talaga tayo kapag walang nakatingin. Ang tunay na kwento ay simple lang, mga kababayan. Huwag mong huhusgahan ang isang tao sa kanilang hitsura o sitwasyon. Nang gabing iyon sa The Peninsula, Manila, nag-iwan ako ng 3 aral. Ang una, sa pamilya Alcaraz. Huwag kailanman maghusga ng tao batay sa damit o kalagayan. Hindi mo alam kung sino ang nagbabayad ng iyong kuryente. Ang pangalawa, para sa aking anak, si Brian. Ang 1.5 milyong sweldo ay hindi ang pinakamalaking kayamanan ko. Ang values na itinuro ko sa kaniya ang tunay na mana. Ang panghuli, para sa ating lahat, mga kababayan, ang karakter ang tanging currency na mahalaga sa mata ng Diyos. Hindi ang bank account mo. Ito ang totoong kwento. Narinig mo ba ang boses ng Diyos sa kwentong ito? Huwag kang manahimik. Ibahagi mo ang iyong kwento sa comments. Mag-subscribe para sa iba pang lessons mula sa buhay.